Sabi dito, sabi ni Senator Amy, habang ang taong bayan ay hirap na hirap, abay walang pakialam ang DOE at sila ay nagbabakasyon 2 araw sa 1 linggo ang pasukan. Hindi po totoo yan. Ha? Sabi niya, hindi po kami nagbabakasyon. Sabi ni Secretary Garin, we work very, very hard. Kawawa nga. Nakita niyo ba yung itsura ni Secretary Garin? Pero pero na-stress na dati eh. Dati mukhang 18 years old lang si Secretary Garin eh. Pero ngayon kawawa naman yung tao. Hindi, medyo nabobogusan talaga ako kay Amy. No? Sobrang bogus ng datingan niya. Masyado siyang bias sa Duterte. No? Mamaya sasabihin ko kung bakit. Ito ingay versus trabaho. Sino ang totoong kumikilos sa energy crisis? 'Di ba? According to our research or dun yung sa mga presentation natin before, kita naman natin yung pagkilos ng ating pamahalaan. Uminit ang Senate hearing kanina, no? Matapos gisayin ni Senator Amy Marcos si DOE Secretary Garin. Wala po, mamaya try natin kung pwede natin panoorin, puros kalokohan talaga yung mga bitawan ni Senator Amy. Walang basihan eh. Hindi online yun. Mas marunong pa siya sa programa ng Department of Energy. Sa totoo lang, kupal. Biruin mo, no? Wala kang ebidensya, mas marunong ka, mas magaling ka pa talaga eh. Mas magaling pa talaga siya. Kulang daw yung urgency. Kulang daw sa sense of urgency. Tapos 2 days lang daw yung on-site setup. Ang tanong, totoo bang mabagal? O hindi lang makikita ang totoong galaw? Hindi nakikita? Si Senator Amy, no? Kung maglabas ng kritisismo doon sa hearing, kala mo talaga in aid of legislation eh. Biruin mo, ganun-ganunin mo si Secretary Garin. Pero pagdating kay Bato, panayasita mo sa pag-absent 2 days, pagpalagay mo na, patol na kami dyan sa 2 days mo. Paano si Bato? Si Secretary Garin, siya yung bida ngayon. Nasa gitna ng execution. Pati ng planning. Puta, nakita ko si Kabayo kanina. Kabayo! Grabe animal ni Kabayo. Grabe pagka-animal ni Kabayo kanina. No? Sa pool si Secretary Garin. Sa pool din si Amy Marcos. Wala talagang magaling. Si Magalong lang nakupal ang magaling. Kabayo! Di ba, Boss Kings Maro? Grabe yung pagkapapansin kanina. Syempre yung DOE, sila ngayon yung frontline, no? Pagdating sa energy crisis response. Tabiruin mo. Kanina napanood ko kay Yusek Claire Castro na kung saan kinakastigo niya yung wala talaga, saan kami bibili ng mababang langis? Sabi niya, dapat pa sa DOE ka bibili. Kala mo talaga direktang apektado si Senator Amy naman. Senator Amy naman. Kahit ipampaligo mo yung langis, yung gasolina, kayang-kaya mong ipaligo yan eh. Tsaka ba't tabingi ang ilong mo? Sorry. Alam nyo, kagaya lang yan din ang dating gawi si Robin Padilla. Diba? Ano si Robin? Anong sabi ni Robin dati? Si Ma'am Dolly Babes. Nakapag-like ka na, Ma'am Dolly Babes?
Well, that's amazing. If you're liking, I love it, love it. That's amazing. Ano sabi ni Robin, ano sabi natin kay Robin Padilla? Pag hindi nakikita, akala walang ginagawa. Or, madalas, ayaw mong tignan yung ginagawa ng kung sino man yung kumikilos. Yan yung classic, ito yung classic pattern eh. 'Di ba? Walang camera, walang trabaho, walang presscon, walang aksyon. Tapos pagka nagpa-presscon, paano yung pa-presscon mo? Wala ka na bang, hindi ka ba busy? Anak ng animal oh. Hindi lahat ng trabaho nasa opisina. Hindi lahat ng solusyon kailangan may nag-check ng attendance. Paano kung on-site? Ang energy response nasa coordination, policy at execution. Especially right now, ang mga kausap mo dapat, sino? Yung mga counterpart mo. Hindi yan nasusukat sa logbook ng attendance. Kasi meron din silang dahilan kung bakit, di ba? Yung opisina ng DOE is trying to save energy rin. Alinsunod din sa sinabi ng Pangulo before. Kaya lang, putya kinakanaw sa kanal yung realidad para palabuin. 2 days lang daw. Nakikipagdiskusyon pa. Ang reality, system na ang kumikilos. Hindi lang tao. 'Di ba? Magmi-meeting kayo para mag-create ng sistema para doon sa programa in particular na tutulong. 'Di ba? Para sa mga sa mga Pilipino, sa mga mamamayan. Pagkatapos noon, syempre may sistema na. Yung sistema na tatakbo na yun. Next project, next program. Supervision, monitoring, pwede ka namang may through computer. Ano ba ang gagawin dun sa Department of Energy? Pagka dito with all honesty, marami ng work from home ngayon dito. Nagsimula yan nung COVID eh. Nagsimula nung COVID. Tapos nung pag sobrang init, trinaray nila, even doon sa government ngayon, work from home karamihan. Kasi yung kapatid ko sa government nagwo-work eh. Inggit ako eh. Nakakaingit kasi 3 days lang yung trabaho nila. Pagdating pa ng Thursday, half day. Yung mga taga Dubai UAE dyan, alam nyo yan. Kakaingit yung mga sa government nagtatrabaho. Kaya pag may sistema na, okay, kikilos na yun. Maraming proseso sa DOE na automated na. Yung permits, approval, monitoring, digital na. Kahit WFH, yung setup nila, tuloy ang operasyon. WFH, work from home. Hindi porket hindi nakausap sa opisina, hindi na nagtatrabaho. Ang tanong dapat, may output ba? May resulta ba? Hindi yung, DOE Secretary, ilang araw ka pumasok? Pwede naman yan eh. Pwede mo sitahin pero patas. Patas ka ba? Dapat patas ka. Di ba? Baka pag umabsent si Bato, hindi mo sitahin. Kaya ilan na, ang dami nyo nga absinero dyan sa Senate. Nagulat ako eh. Ilan lang yung session days nyo?
Putya, absent ng... Putya, baka wala pang 20 ang... Tingnan mo nga. How many session days in Senate, Philippines? How many session days? How many nagkandaloko-loko na. Ayaw tumama yung session days natin. How many session days? Alam nyo ba, guys, ilang session days sa Senate? The whole year. Based on Constitution and standard legislative, the Philippine Senates does not have a fixed number of session days for whole year, but generally hold session late in July and following year. Kahit approx lang. $70 to 90 days. Biruin mo, absentees nyo, 10%. Pucha, may 70 days lang kayo. Pucha, meron nag-a-absent na umaabot hanggang 7. Grabe, kakahiya kayo mga Senate. Tapos ang lakas nyong mansita. 70 session days, oh. Tana, ba't ganyan lang yan? Hindi, kasi may pasok din. Running din naman. Pero 70 session days lang, no? Pucha, 70 session days all throughout the year. Let's say meron kang 7 or let's say 8. Biruin mo kung may 6 to 8 na absent ka. Pucha, kada isang buwan may absent ka. Ang hayop yung buwisit ng mga performance ng senador na yan. Tapos ang lakas mansita. Well anyways, hindi ko pagtatanggol si Secretary Garin kung wala naman siyang output eh. Based dun sa research natin, ang daming nagagawa ng pamahalaan. Solve nga ako eh, happy ako eh. Oh. Hindi porkit hindi nakaupo sa opisina, hindi porkit wala doon, hindi na nagtatrabaho. Basta sa akin, basta may result, may output. Hindi yung ilang araw ka pumasok. Alam nyo, yung kapatid ko kung gaano ka-efficient yung work from home nila. Yung kapatid ko, hindi kasi work ethics kasi nung kapatid ko matindi rin eh. Parang ako din kasi yun eh. Hindi kasi, habang kunyari, 4 days lang sila. Pagdating ng kahit weekend, on call siya. Tapos, pagka kaya niyang gawin, wala siyang pakialam kung naka-off siya or hindi. Gagawin niya. Ganun siya eh. Ganun yung dun eh. Sa pinagtatrabahuan niya. Okay nga ron, okay dun. Kaya, hindi sa akin talaga, hindi naman to simpleng attendance issue eh.
kung talagang nagkasala si Secretary Garin and of course yung staff niya hindi rin pumasok, dapat din talaga managot. Pero based sa akin, tsaka during sa discussion na to, okay naman eh. May output din na pinapakita. Yung mga tanong ni Senator Amy Marcos, hindi ganun ka valid. Hindi ganun ka valid. Yun ang problema eh. 'Di ba? Yung narrative, yung kulang sa gawa yung gobyerno. Versus dun sa realidad na ongoing ang trabaho behind the scene. At tandaan na, yung energy crisis equals global issue. Hindi yan maayos ng full attendance lang. And of course, kagaya na sinabi ko, hindi porke wala sa opisina, hindi na nagtatrabaho. Work from home nga eh. Execution versus perception. Diyan bulag si Amy. Mga mandigrigma, eto. Mas importante ba yung presence o performance? Pero ayokong dalhin dun eh. Mas importante ba yung presence o performance? Kasi hindi naman akong papayag na hindi naman sila laging present eh. Kasi paano ka magkakaroon ng resulta kung totoo yung sinasabi ni Amy na talagang madalas silang hindi pumapasok? Kung naka-work from home nga pati Biyernes. Pero mo 4 na araw lang dapat ipasok nila sa isang linggo. Guys, ang regular 5, isang araw lang tinanggal. Kaya sila nagtanggal ng isang araw in support dun sa panawagan ng pamahalaan ni PBBM na bawasan yung oras ng trabaho para hindi masyado mag-consume ng energy. Malaking bagay kasi mawawala yung isang araw. Bawas sa pamasahe, bawas sa elektrisidad, bawas sa tubig, bawas sa consumption doon, bawas sa kalat, bawas sa maraming ibababa. Maraming pwede kang isama sa calculation na ma-reduce. At saka, kung talagang may sistema na gumagana kahit work from home. Yun naman yung usapin dito eh. Work from home. Boss Angel Tops, shout out. Boss Tarantaro. Ma'am Luz Morishima, shout out. Ito na yung work from home, actually, yan yung bagong new normal. Yan yung new normal, di ba? Kailangan nga maipasok na natin sa setup yan eh. Di ba? Alam ko yung France, yung kami rin dito, UAE, marami na rin dito yung work from home. Pwera na nga lang yung labor intensive na mga trabaho alang naman mag-work from. Pero mostly, yung mga admins. Dapat ba ipilit natin? Ma'am Catherine, shout out. Thank you ba? Gusto mo yan? So, concert yan. Bigay sa akin ng boss ko yan. Ma'am Catherine Olivera.
Dapat ba pilitin natin yung traditional na setup? Hindi. Diyan ka pa rin. Upo ka dyan. Gusto ko nakikita kita. I know, sasabihin niyo, hindi. Iba naman yung, gina-justify ko yung pagiging absent eh. Hindi yun. Work from home eh. 4 na araw tapos sinabi ni Secretary Garin, pati Friday pumapasok siya. So, ibig sabihin, nakakatipid yung opisina nila ng hindi pagpasok ng isang araw, pero Friday nagtatrabaho pa rin siya. So parang ganun pa rin. Ganun naman, alam mo yung mga may work ethics talaga na yung na maganda. Yung talagang efficient at saka fruitful. Ako kagaya niyan. Pag ako, dati work from home ako. Kasi inaayos ko yung scheduling ko. Pag wala akong trabaho, kunyari wala akong masyadong ginagawa ng Friday, hindi ako mapakali. Kasi ako, ang pinaka ng skills ko, mabilis ako magtrabaho eh. Ngayon, since legal naman Pumetics, pag wala kang ginagawa, wala ka talagang gagawin. Pag ako, kagaya niyan, yung work ko from Monday to Friday, pag natapos ko na, kaya kong tapusin ng 2 to 3 days. Ang ginagawa ng iba, i-divide yung mga petics time. Ako, ginagawa ko, tinatapos ko na lahat. So, kunyari Wednesday, tapos na ako. Thursday, Friday, hindi talaga ako mapakali. Naging sakit ko na. Pag wala akong ginagawa, walang naniniwala dyan kay Michael Jackson. Michael Jackson na Michael Jackson eh, no? Hindi ako naniniwala ako. Dapat absorb natin yung new normal, no? Yung bagong pamamaraan ng pagtrabaho. I-improve yung sistema ng work from home. Dito ako, 'di ba? Doon sa especially sa mga matatagal nating tropa. Alam niyo naka-work from home tayo, 'di ba? Merong particular na software na kung saan talagang fully monitored ako eh ng trabaho. Kaya live stream natin pang gabi. Kasi, 'di ba? Di yung computer natin naka-monitor. Ano yung usapin dito? Diba? Sa side ni Secretary Garin. Sa akin flexible pero tuloy-tuloy yung trabaho. Yun yung work from home. Digital yung system, mas mabilis yung proseso. Focus sa output, hindi sa attendance. Yun nga lang. Parang kung yung kritisismo ni kala mo valid eh. Ni Senator Amy. Pag sinabi niyang mukhang kulang eh. Mukhang kulang sa urgency. Sa paningin ng iba. Lalo na pag di mo alam. Communication gap sa stakeholders. Ang isa pa, pag binitawan mo ng ganon, yung perception ng publiko. Yung perception niyan, ay, problema to. Pag sigawan mo ron, 2 araw ka lang pumapasok, 2 araw ka lang pumapasok. Walang pumipirma. Diba? Sa dulo, mandirigma, hindi lahat ng tahimik, walang ginagawa. At hindi lahat na maingay, may solusyon. Yan yung very essence na itong topic natin. Sa akin, kung ang sistema ay gumagana kahit hindi mo nakikita, baka hindi problema ang trabaho, kundi ang perception ng trabaho.
Gusto nyo ba panoorin natin saka natin reactionan? Wait nga. Hindi, wag na, no? Hindi kasi, reaction ng kapa. Panoorin nyo na kay Tony Claire. Maganda yung discussion niya ron. Maganda rin yung reaction niya per ano. Kasi magtatagal tayo eh. Pero mo, 40 minutes isang topic. Hindi, mag-pull out kaya ako ng mga nagawa na ng DOE. Wait lang. Pero, kasi, eto kung iisipin, no? Standard ba o selective? Kasi ganito yan ha. Sita siya ng sita sa absentee. Pero naalala nyo ba yung nung tinanong si Senator Amy? Gusto ko nga sanang panoorin yung kay Yusek Claire eh. Nung tinanong yung absent si Bato de la Rosa. Ano linya niya? May kanya-kanyang dahilan yan eh. May trabaho rin sa labas ng Senado. Sabi. Ano translation nun? Hindi lahat ng wala sa opisina, walang ginagawa. Di ba ganun din yun? Sabi ni Senator Amy, may kanya-kanyang dahilan yan eh. May trabaho rin sa labas ng Senado. Ano translation? Hindi lahat ng wala sa opisina, walang ginagawa. Oo, di ba? No? Ito spray net. Yusek, pahiram. Ganda naman ng Yusek na yan. Kaya maraming naaasar dyan na kabayo eh. Pero si Senator Amy, budget pa lang sa spray net, mukhang malaki na. Diba? Hindi ko alam, at least hindi nito. Yun na nga, Ruel, nabisama mo. Yusek! Ano yan? Spray net pa lang daw, malaki na. Hoy, Tita Judy. Namiss kita, Tita Judy. Long time na si. Well, this hello. Hindi, walang ritoke. At kita mo yung pagod sa katawan. Then, yan ang working. Random ko ngayon eh, no? Kasi ikaw, pagka nagwo-work ka, madami kang masisilip eh. No? Tignan natin mga kliyem, need magpa-wellness check isang weekend si Garin. Mukhang kailangan niya ng tulog eh. Oh, tapos meron pa sa kanya ng intriga. Meron pa yata nagagalit. Meron pa, uy, gawin mo to. Hindi po si Pangulo yun. Hindi po si Pangulo. Okay. Salamat po. Mr. Chair, hindi po kami nagbabakasyon. Tingnan natin. Pakitignan nga yung nails ni Secretary Sharon Garin. Pakitignan nga sa nails, as ikumpara nyo sa nails ni ano. Ni Senator Amy. Mr. Chair, we work very, very hard. I mean, all our USECs have individual assignments. Sa power, naayos po yung power. Mga kasi sa totoo lang hindi lang po oil ang inaasikaso ni ni Secretary Sharon. Correct. Di ba? Yun eh. Hindi lang po yan. Kaya ako, naawa talaga ako kay PBBM lalo na. Tsaka kay Yusek. Sa mga Yusek, tsaka sa mga sekretary ngayon na in particular dyan sa ano. Tapos susunugin po, very good ngayon si Secretary DPWH. Inaansya rin po yung walang ilaw sa ganito. Solar firms. Hindi lang po to. Ang hawak niya, hindi lang yung... Hindi lang puto, pati dinuguan. Hindi. Joke lang. Joke lang, Attorney Claire. Love you. Crisis. Yung mga walang power. Inaayos din po yan. Pakinggan natin I mean, all our USECs have individual assignments. We work very, very hard. I mean, all Bastos niya ni Amy. Dapat lang, sabi yung gano'n. Hindi niya. USECs have individual assignments. Sa power, naayos po yung power. On the supply side po, non-stop po yan paghanap ng supplier. On enforcement, our offices, even though wala kaming tao, pinupuntahan po lahat po ng mga reklamo, it's not stopping the work. Di ba? Di ba siya pahiya doon? Mas magandang explanation pala pagka yung video, no? Di ba?
Hindi kami nagbabakasyon. At mukhang yung Holy Week, wala silang naramdamang bakasyon. Baka nga lang nung Good Friday eh. Pero mga senador, naku, na lahat tuloy. Nadamay tuloy mga Ayan, dinamay mo na, Tony Claire, dinamay mo na. Sige, damay mo lang. Diba? Ilang araw ang bakasyon nyo? Pucha, totoo yan. Magre-recess kayo. Pucha, simula nung kindergarten ako hanggang nung sa kolehiyo, pucha. High school lang. Kasi college, pucha, iba-iba yung ano dyan eh. Wala nang recess eh. Sa yung recess doon, mga 1 oras lang. Maximum na yun. Yung iba, pagka 30 minutes. Pucha, 1 hour to 30 minutes to 1 hour na break. Sa inyo, pucha, 2 buwan. Tapos forthwith, hindi nyo alam mga boplex. Yan tanong natin. Awag na natin lahat. Alam nyo kung bakit bulok ngayon yung ano? Alam nyo kung bakit bulok ngayon yung Senado? Dahil may DDS block na mga utak lugain. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Pucha, mga DDS blocks na ang dadaming anomalya pagdating sa COMELEC. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Mga DDS block na karamihan may mga kaso na may mga kasong pilit nililigtasan. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, May DDS pang isang kalbo, nagtatago ang walang nya. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. Kaya bulok, pinakabulok na Senate. Yung 20th na Kasi alam ko yung ibang mga senador po talagang humahanap ng paraan makatulong na sa Pangulo at sa gobyerno para maanoin. Ito po, ako lagi ko napapansin si Senator Sherwin Gatchalian. Nagbibigay yan, inaaral. Hindi puro pintas lang mga clear, merong contribution. Ito, yung iba dito, makapanira lang, 2-day work week, walang nagagawa. Bakit? Alam mo? Nag-imbis. correct. DDS, utak Hindi porkit di mo alam, walang ginagawa. Tiga ka ba? O para siraan lang yung administrasyon dito? Dapat itanong ni Amy K. Bato yan. Okay? Ito na lang huling hirit ako kay Secretary Garin. Alam natin, Inuunahan niyo si Yusek Claire eh. Kasi napanood ko na to. Ngayon alam ko pala, hindi ko napanood yung eksena niya. So, dapat, usually si Yusek Claire, i-extend niya pagka sabi, tama, si Bato. Yun kasi, meron pala siya nakahanda mamaya. ang lead agency ng Department ng Krisis na ito ang inaasahan na tutulong at tututok sa krisis ng langis ay yung Department of Energy. Tama po ba? Pati yung attached agencies, they're supposed to take the Kuyang kinis talaga ni Senator Amy ha. Mga clear, walang sinabi si Secretary Sharon ha. lead in handling Anong gusto mo palabasin, Yusek Claire? Na ang daming time para magpaganda, ang daming time para magparitoke, gano'n? Ang daming time para ipamper yung sarili, gano'n? Gano'n ba yan, Yusek Claire? Hello? the energy crisis as we understand. Ang ganda ng nails ha. Ang ganda ng nails. Ibig mo sabihin yan, ang daming time para ma-maintain yung ganda ng nails. O syempre, no? Guys hindi ko alam kung weekend ginagawa ni Senator Amy yan. Kasi kung during working hours ka nagpapaayos, aba. Sabi, insecure ka rin, sabi ni ni Boss Kingsmaro. Hindi, mali no? Kung ginagawa mo yan during office hours, nako, mali yan, balbon. Kailan, patingin na mga itinerary mo na pagka Ang ganda ng nails niya mga clear ha. Purihin natin yan. Purihin natin mga clear. Sunday today. Tapos
Tapos may time ka pa para gumawa ng mga video-video. including ERC, NAPOCOR, lahat ng narito, higit sa lahat PNOC with the legendary reserves kung saan man sila. And this is stated in your mandate. And the President also wrote that, in fact, there would be a cutting back in government agencies to 4 days. However, I am in possession of 4 days, mga ka-clear. Diba? 4 days. 4-day work week eh. Pero, mga ka-clear, kung kaya mo naman tapusin ang trabaho mo, at kung kaya mo makatipid, kahit 2-day work week yan, o kahit work from home lahat yan, pero same result at makakatipid ng malaki, magandang bagay yun. Correct. Kagaya na sinabi ko, no? Guys, ako work from home. Kunyari, magdidisenyo ako ng bahay. Magbibigyan ako ng particular project. O sigari, o kunyari, restaurant. So, magdidesign ako ng restaurant, and then, sasabihin ko sa akin, ito yan trabaho mong yan. Tapusin mo yan ng 2 weeks. Eh, pagtingin ko, yung 2 weeks, puta panis sa akin yung baka mga 2 days. Kasi ang dami ng mga template eh. May sistema na ako eh. No? Una, syempre, set ako ng mood boards ko ng sarili. Tapos, download ako ng mga inspirations. Tapos, mag-shopping na ako ng mga materials dun sa material library. Tapos mag-prepare na ako ng material board. Then pagka nagustuhan, may sistema ka na eh. Yung sistema kasi, yun yung nagpapadali sa trabaho. Kahit yung calculation, ang nagbibigay ng calculation doon yung project manager. Kunyari, yung project manager, sasabihin niya, ito, ang budget kung bakit inaalat, kunyari, let's say 200,000 dirhams pagpapadesign ng isang Ngayon, i-divide niya kung ilang araw. So 2 weeks. 2 weeks kung i-design. Pero kung ako gagawa nun, kaya kong tapusin ng 2 to 3 days. Ako na bahala. Pero kagaya niyan, pagka dyan sa trabaho, Mysterio, shout out. Mameshins Blue. Pag ako, matapos ko ng 2 to 3 days, alam ko kaya akong tapusin ng 2 to 3 days, pero yung deadline ko 2 weeks, magsasubmit ako ng ika 4 days. Wala akong pakialam kung 2 weeks pa yan. Wala rin. Usually, madalas ang sinasabi sa akin, hindi, sa'yo muna yan. Reviewin mo. Reviewin mo ng 2 araw. Ako, ayaw ako nag-uulit ng gawa eh. Tsaka pero mo work from home ka, kailangan mo reviewin ng 2 araw, anong gagawin mo? Kunyari, ang schedule kasi ng submission is ipapakita mo dun sa head ng design team. Pag ipapasa mo na, yung mga schedule niya, meron na rin siyang particular schedule, kailangan niya makipagkita or kailangan niya makita yung design sa gantong araw. Talagang ika 2 weeks. Kasi nasa ibang bansa siya, pupunta siya, personally gusto niya makita yung design. Ay, anong gagawin mo? Yung project na yun, inalat na yun para dun eh. In calendars na yun, binlock na lahat ng dates na yun para sa'yo. I'm not exaggerating. What I'm trying to say is that pag efficient, may resulta, okay lang yun. Yan ang pinakamagandang time, yung conservation ng oras. Malaking bagay yun. of Department Order, DO 2026-03-0006, under which the department, through the order of the Secretary, has adopted only 2 days of on-site work per week, with only 50% of DOE officials and employees reporting. And the rest is all work from home. In comparison to Memo Circular 114, they were mandated for a 4-day on-site work arrangement. Our private companies, in order to make a living and to stay above water, have chosen to stay on-site 5 days. Hindi sila nagbabawas. Only a few companies like Del Monte and Aboitiz, nagbawas nga, Monday naman to Thursday. Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang? Can you please? Tinan mo mang intriga, di ba? Wala kayong Grabe, parang wala kayong urgency sa katawan, gano'n. urgency sa katawan, ayos lang. Hindi pa niya napapakinggan may judgment na siya. Parang ganito yung ginawa niya mga clear doon sa pag-iimbestiga niya sa di umanong pagpapadala kay, pagkidnap. Grabe, no?
naging ano na eh. Naging utak luga na talaga siya. DDS Utak Luga DDS na ano eh. Solid na DDS na yung datingan ni Amy. Oh, walang yang to si Amy. Oh. Tap daw. Kay dati Pangulo Duterte. Di ba meron na siyang judgment? So, ganito rin ginagawa niya. May judgment na siya. Instead na nagtatanong siya, nag-judge na siya. Explain the rationale. Naalala nyo, no? Nung may one time, inimbitahan yung mga kabinete ni Digong, hindi pina-attend ni Digong. Huwag kang attend dyan kung ayaw nyo. For this madness at nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho So, look at the word. No, I mean, you just listen to the word. Any reaction to this madness? Judgment na, di ba? May judgment na. She's not just asking question. She's already Yun nga mali eh. No? Puta pinuntahan mo dyan, no? May tanong ka, hindi pa sumasagot. Totoo ba? Nakita niya, 2 araw. Totoo ba? 2 araw to? Ay nako eh, kalokohan na to. 2 araw. Hindi pa sumasagot eh. Kunyari, may namatay doon. Eh, tas kaharap mo yung isa sa posibleng mga pumatay. Ikaw ba yung pumatay dito? Karumal-dumal naman to. Eh, hindi naman siya yung pumatay, pero hindi pa siya sumasagot. Grabe naman pag-uugali mo. Pinuin mo, ha? Wala ka bang sense ng moralidad sa katawan? Pinatay mo ng walang karumal-dumal? Eh, ma'am, hindi, bakit mo pinatay? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Ito, wala na eh. Ma'am, mali ka! Ang sama mong tao, magsimba ka lagi! Eh, ma'am, hindi, ba't mo pinatay? Hindi mo ba alam may mga pamilya yon? Parang ganun eh. Hayop na yan, oh. prejudging. Please. Mr. Chair, work from home doesn't mean that we don't work. Yan! Work from home does not mean they are not working. Diba? Eh, teka lang. Tanong natin. Si Bibi Sara ba tinatanong mo pag nagbabakasyon? Vice Presidente yun, di ba? Ano talagang okay lang bakasyon-bakasyon? Walang aksyon? Okay lang sa kanya yun. Okay lang kay Senator Amy yun? Di ba? Mamaya tayo kay Bato. Sige. Every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 months. Kuya, napanood ko kay kay Attorney De Horsey. Ba't pa kayo nagagalit? Nagmi-meeting nga eh. Ako guys nung syempre naging may kumpanya kami dati dito, di ba? Nung nag-aano ako, ang meeting namin lagi Tuesday tsaka Friday. Yun yung meeting namin. Para pagdating ng Friday, pasa lahat pagmimitingan. Kung ano yung mga na-accomplish, and then pagdating ng Tuesday, ano yung simila ulit. Monday kasi di ba may Monday sickness. So ganun yung ginagawa namin. Meeting. Guys, sa meeting, dyan kinuklose yung mga deals. Dyan nagpaplano. Ito bago mag-execute ng dapat, kunyari, construction. Bago magkaroon ng magsimula, kahit yung groundbreaking, ang ginagawa niya, kailangan meron mo ng kick-off meeting. Nakalagay yung mga, lahat nakasalansan yung mga plano. Doon pa lang sa plano, yung mga inhinyero, lahat, di ba, mamiyu, tinitingnan na kung ano yung mga posibleng ma-encounter na problema. Tapos nagkaroon na ng mga ocular inspection dapat. Tingnan niyo yung mga lalo na yung mga inspektor. Kutya, bibihirang umuupo yan sa sa upuan niya. Meron nga kaming ako may kaopisina ako. QA/QC. Sa opisina namin wala siyang upuan eh. Wala siyang office. Literal na wala siyang opisina. Sa siya?
sa kotse niya siya. Madalas pa, siguro mga twice or thrice, 3 times a month ko lang siya nakikita. Sa loob ng 3 taon, ganun. Siguro baka mga wala pang 30 times ko siya nakita eh. Pagka may mga okasyon, yun, makikita mo siya. 8 weeks already. See? We don't stop. We didn't stop. Tuloy-tuloy yung trabaho. Kaya wag judgmental, Makikwan. mga clear. Tingnan mo yung result. Diba? Sino ba naghahanap ng mga sources para patuloy ang supply natin ng fuel? Sige nga. Ang Senado ba? Si Senator Amy ba? Nakatulong sa paghahanap ng sources? O hindi, yung mga DDS. Ikaw naman, attorney, oh. Hindi mo alam, nagparating kaya sila ng galing Brunei. DDS Utak Luga Oh, DDS back to you, attorney. Paano kung sabihin nila? O, didali tayo. Kung sabihin nila, porket hindi mo nakikita na mayroon silang ginagawa, walang ginagawa ang Senate. DDS Utak Luga DDS tanga-tanga DDS Madadali tayo, attorney. DDS Utak Luga Mababalikan tayo eh. Mga clear, tandaan natin, kahit mahal ang presyo ng gasolina, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy tayo. Mahal nga lang talaga. Kasi mga clear, sa totoo lang, kaya siya nagmahal, hindi dahil sa, well, anyway, kasi may gera nga. Nagtaas siya because of the premium. Insurance. Kasi risky. Doon nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Correct. Mga ka-clear. Eh, di ba, itong mga taong to, mga judgmental, kasi hindi nila alam. Galing, no? Hindi ka naman, nare-review na natin yan dito. Lahat yan na-discuss natin. Di ba? Yung insurance, kung bakit tataas, logistics, pagka-risky, kung bakit anong effect ng gera. Di ba? Pag pinapanood natin si Atty. Claire, di na tayo maliligo eh. Di ba ba? Kayong mga DDS ng utak luga dyan, di ba? Oo, DDS Utak Luga DDS tanga-tanga pasok, Yusek. Pasok, Yusek. Ang galing, no? Sabi ko na eh. Kung imposible nga ako lang tumatalino, sigurado tumatalino din ka dyan. Boss Sherlock. Happy ako. Kung gaano kahirap yung tinatrabaho ng DOE sa ngayon. So magbibintang pa siya ng hindi nagtatrabaho, 2 days, ano to, nakatunga nga sa bahay? Tingin nyo mga kaya, kung 2 days lang to, tingin nyo maasikaso talaga dito yung mga sources ng ating supply ng oil? Mukhang hindi yata ganun mangyayari. Diba? Oo, makakalculate mo naman yan eh. Kumpara dun sa datos, kung ano yung, kunyari, yung trabaho pang 2 weeks talaga. Di ba? Tapos kung yung resulta, may kukumpara mo dun sa ano. Kasi may schedule naman yan eh. Di ba? Kunyari, magbe-bake ka ng cake. 2 oras. Alam mo na kung sanay ka nang gumagawa ng cake, yung 2 oras, alam mo na pag binigyan ka ng pinakita sa'yo, gawa mo ako na to, alam mo na magkukonsume talaga siya ng 2 oras. For example, kunyari gagawa ka ng chocolate cake, di ba? First, magbibit ka ng titingnan mo kung paano mo i-calculate kung 2 oras ba. 5 minutes, 5 to 10 minutes, magbibit ka ng itlog. Tapos, imimix mo yung pinaka-dough. Tapos, hahaluan mo ng chocolate, mga 5 minutes din. So, mga 20 minutes na yun. Pero pagka kunyari tinatansya mo lang, parang, halos 5 minutes lang lahat yun Kasi magbibit ka lang ng itlog. Kukunin mo yung itlog, ganito, ganyan. Pero maglaan ka lagi, So, kung 20 minutes na ganon, and then, of course, yung cooking time niya, pero for you to be able to beat it up properly, para mas umalsa, kailangan mo pa ng 10 minutes. O kunyari, may maturity time pa. Maturity period. So mga 50 minutes. Papaano mo pa? Papaalsahin mo. Pagka i-bake mo na, mga 20 minutes na baking. So, 1 oras na. Ngayon, after ng 1 oras, syempre, icing. Paglagay ng icing, mga 10-15 minutes. Lagyan ng decoration.
Tapos, i-chill mo pa ulit. Tapos, extra 10 minutes. So, in reality, yung 2 hours na which is 120 minutes, aabot lang din pala ng mga 90 minutes. So, may ano kang 30 minutes. Meron kang palugit. Yung mga interval na ginagawa mo, hindi mo masyado maorasan eh. Yung pagpunta mo dito sa kitchen, papunta ng, or yung service area, papunta ng kitchen, kung malayo yon mga 1 minuto. Babalik ka ulit sa minuto. Kukuha ka ng ingredients sa minuto. So, nagpa-pile up. Pero through time, yung calculation mo mas nagiging accurate. Kung talagang 2 hours, patatansya mo na. Baka mga 2 hours and 10 minutes yan. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Alam mo na yung sistema eh. Yun yung sinasabi ko lang. There's a way for you to be able to calculate yung proper time na iaalat mo. Yan kasi sinabi ninyo kanina na yung i-accelerate. Diba? Hindi pa tapos magsalita Dahil nababara siya. Yung question niya ay napapakita ni Senate ni Secretary Sharon Green na mali ang kanyang judgment. Tingnan niyo yung mata. Pero si Yusek, no? Si Yusek Claire, very popular, very controversial. Hindi naaalis sa bibig ng mga DDS. Talagang nahihimatay sila kay Yusek Claire eh. Even si Baste Alay, Dudong ba? Wag na nating banggitin ba si Dudong? Kaboses din ng tatay niya eh. Wag na nating banggitin si Auntie Claire. No? Paano nakuha ko? Ang sa akin lang. Kaya kong kuhanin yung kay ano. Hoy, Ma'am Brenda Barton. Hey! Hindi, nakakaano lang. Kasi talagang hindi naaalis sa bibig nila, no? Si Yusek Claire. Sikat talaga si Yusek Claire eh. Wala nang tulog Ano ba? Wala kang makeup Buti nga nakapag-necklace pa eh. Kahit pa paano naging formal yung suot niya. Yusek! Yusek! Diba? Tapos nung nag-aasikaso para sa mga meeting, diba? Ginambala ito. Wala dito yung sekretary nyo kasi. Hindi nila alam kung sino mga kausap nito. Yung approvals. Ang daming nagrereklamo. Wala daw silang mahagilap sa DOE, PNOC for the approvals of contracts, for the approvals of different projects. Walang tao, 2 araw lang. Hindi nila alam kung sino ba. Wala daw makahigagilap. Sino? Sino nagsabi? Puta, bobo naman nun. Puta, nagsumbong sa senador. Ang isinusumbong, yung sekretary. Sino hindi? Doon pa 2 araw, kalahati lang dapat 50% daw yung memo ninyo. Bakit ganun? Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom. Hindi na Bakit naging connection? Kuya, bibili daw ng langis. Hindi raw makabili ng langis. Mamamatay na sa gutom. Kukulango. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton, Duterte, Duterte. Tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating yung white karton.
ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.